Sa araw na ito, April 26, eksaktong 40 taon na nakaraan, isang malaking na man-made disaster ang himanig sa mundo. Taong 1986, isa sa mga reactor ng nuclear power plant sa bayang Chernobyl ang biglang sumabog. Ang Chernobyl ay dating nakapaloob sa Soviet Union at ngayon ay sakop na ng bansang Ukraine. Dalawang empleyado ng naturang planta ang nasawi. Libo-libong tao na nakatira sa paligid nito ang nalagay ang buhay sa kapamakan. At piniling dolyar ang halaga ng napisanang ari-arian kabilang na ang mismong planta. Hindi pa kasama siya ang naidulot na pinsala sa kalikasan ng naturang insidente. Ito rin ang nagputok sa gobyerno ng Pilipinas noon para hindi paganahin ang Bataan Nuclear Power Plant na sinimulang itayo noong 1976 pero nakahila na agad doon ang isyu ng korupsyon dahil sa sobrang mahal halaga ng pagpapatayo nito na napatunayan kalaunan na dahil sa mga kickback. Ganon din sa walay kapalpakan sa disenyo at proseso ng pagtatayo nito. Ngayon tumataas ang halaga ng kuryente lalo na tuwing tag-init at kapaskuhan dahil sa pagtaas ng demand para nito. Ganon din ang pagtaas ng presyo ng langis na nagpapatakbo sa ilan sa mga planta ng kuryente sa bansa punsod ng sinusunod na kaguluhan sa gitnang silangan. Sinasabi ng ilang nuclear energy advocates sa bansa na ang naturang enerhiya ang pinakamainam na pagkuhanan ng kuryente dahil kayang itong gumawa ng sapat kung hindi higit sa kinakailangan na supply ng kuryente sa buong bansa sa napakababa raw na halaga. Ngunit dahil sa nangyari sa Chernobyl Nuclear Power Plant noong 1986, ganon din sa mga sumunod na insidente ng pagpalya ng iba pang nuclear power plant sa ilan pang bahagi ng mundo, gaya ng inasahan ay may mga tututol pa rin dito. Sinasabi din wala pa ni isang bansa sa mundo na may mga nuclear power plant ang may epektibong paraan na pagtatapon ng nuclear waste mula sa mga planta na lubhang mapanganib sa kalusugan ng tao at maging sa kalikasan. Kaya Pilipinas, handa na ba tayo sa kuryenteng mas mura, ngunit galing sa peligroso daw na nuclear power source? O kakayanin pa ba natin ang mas mahal na kuryenteng galing sa mas likas na energy source?